Magandang araw mga kaibigan! Welcome back to the channel, and for today's video, finally ay install ko na po itong ASDOM dash camera dito sa aking Toyota Wigo. Nagawa ko na rin po ng review video itong dash camera na to. At kung hindi nyo pa po napanood yun, ilalagay ko po yung link sa description box. At ganun din, very satisfied po ako sa performance ng dash camera na to, especially yung kanyang high resolution video. Siyempre, pagka po bibili tayo ng dash camera, ang number one nating i-consider ay yung kanyang resolution, kung gaano kaganda yung mga videos na nakaka-capture niya. At sa dahilan nga po na maganda po yung resolution nito, kaya nag-decide po ako na ito na yung gagamitin kong dash camera para dito sa aking sasakyan. At sa pagkakabit po nito, gagamitan ko po yan ng hard wiring kit. So ito po, nabili ko lang ito online at ilalagay ko rin po yung link nito sa description box. So bakit ba ako gagamit ng hard wiring kit? Well, ang reason ko po doon ay dahil gusto kong paganahin yung 24/7 parking mode. Kasi nga yung power supply nitong mga dash camera, usually nanggagaling lang yan dun sa 12-volt cigarette lighter ng ating mga sasakyan. Na alam naman po natin, pagka pinatay na po natin yung engine or yung makina, syempre, mawawala na po yung power doon at mamamatay na rin po itong ating dash camera. So dito po kasi sa hard wiring kit ay ini-install doon sa fuse box. Naghahanap lang po tayo ng fuse na constant yung power. Meaning, kahit nakapatay yung engine, ay continuous yung supply niya ng power. Sa ganung paraan, ay continuous din yung supply dito sa hard wiring kit na to, na siya rin magsusupply dito sa ating dash camera. At ganun din, kung minsan ginagamit itong hard wiring kit dahil yung iba gustong mag-install ng dash camera na malinis, walang mga wires na nakalitaw o nakasabit. Unlike po kasi dun sa mga included dito na power supply, as I said, mga ano lang po yan, yung sinasaksak sa 12-volt cigarette charger natin. Ang nangyayari po dun ay nakalitaw siya o nakahang lang siya dun sa ating dashboard. So wag na po natin patagalin. Samahan niyo po ako at ikabit natin to. Install ko na muna itong hard wiring kit para at least matesting ko rin kung working ba ito. Dito sa ating hard wiring kit, may tatlong wire dito na kailangan nating i-connect doon sa fuse box. Tatlong color yan, may black wire, red wire, at saka yellow wire. Itong black wire, kinakabit lang to sa ground. Hahanap lang tayo ng tornilyo kung saan pwede natin itong ikabit. Tapos para dito naman sa red wire, usually kinakabit yan sa accessories. Hahanap lang tayo ng fuse kung saan meron siyang power every time na pipihitin natin yung susi sa accessories. And then ito namang yellow wire ay kinakabit sa fuse na laging may power. Ibig sabihin kahit naka-off yung ating engine ay may supply ng power yung fuse na pagkakabitan natin ito. Gagamit ako ngayon ng light tester katulad nito para ma-check ko kung alin dito yung merong power pagka naka-off yung susi. So dito sa fuse na ito na pangatlo, meron siya. Dito rin sa pangalawa at saka dito sa unang fuse. So kung check ko rito sa ating chart, yung mga fuse na yan ay para dun sa horn, sa tail light, at saka sa dome light. So sa tatlo na to, pipiliin ko na lang siguro yung dome light. Tatanggalin ko itong fuse. 10 amperes yung fuse na to. Tamang-tama dito sa ating wire na ipapalit sa kanya. 10 amperes din yung ikakabit natin. Ngayon naman, ilalagay ko sa ACC yung susi para makita naman natin kung ano yung iilaw pagka naka-ACC. So ito may ilaw. Ito din. So dalawa lang ang may ilaw pagka naka-on yung ACC. Itong fuse na to at saka ito. Pag tinignan ko sa ating chart, yung fuse na nasa dulo ay para sa wiper, tapos yung pangalawa para sa accessories. At since yung wire neto ay dapat talagang i-connect dun sa fuse ng accessories, dito ko siya ikakabit. Okay na itong dalawang wire
Ang kulang na lang ay para dito sa black wire. So ito, hahanap lang ako ng tornilyo na pwede ko siyang iipit. Testing ko muna itong hardwiring kit kung gagana siya. Again, para dito sa ASDOM dash camera, kung gusto nyo talagang malaman yung full specification nito, pati yung kanyang performance, ay ilalagay ko uli yung link ng video sa description box. Hindi pa naka-insert yung aking susi. Pero yung unang kabit ko ng kanyang power supply ay nag-on na siya. Try nating i-insert yung susi tapos ilagay natin siya sa ACC position. So nasa ACC na, naka-on pa rin. Pagka in-off ko kasi ito at hinugot ko yung susi, automatic mamamatay itong kanyang dash camera. Yan. Nag-off na rin siya. So pagka i-on ko ulit, lagay ko sa ACC, nag-on siya ulit. So working yung ating hardwiring kit. Ngayon naman, i-install ko na itong ASDOM M550. Yung wire para dito sa hardwiring kit ay ilulusot ko na lang dito sa ilalim ng dashboard, dito sa may fuse box, papunta dito sa A-pillar hanggang makarating ako doon sa dash camera. Yung cable, sisiksi ko na lang dito sa pagitan ng headliner para nakatago siya. Next, kabit ko naman yung cable para sa rear camera. Yung cable neto ay isisingit ko na lang din dito sa pagitan ng headliner para nakatago din siya. Yung cable para sa rear camera, pinadaan ko lang sa mga gilid hanggang makarating ako dito. Tapos, ilalagay ko lang din dito sa loob. Itutornilyo ko lang yan dito sa aking headliner. Pumutol din ako ng mga toks para ilalagay ko dun sa kabila pagka kinakabit ko na yung screw. So okay na to. Naibalik ko na yung mga binaklas ko kanina. Kahit dito sa step seal niya, okay na yan. Kahit dito sa driver side, okay na rin. At kahit na dito sa kanyang A-pillar, hanggang dito sa gilid ng headliner, tinago ko yung cable. Kaya malinis siyang tignan. Walang mga nakahang na cable papunta dun sa 12 volts na cigarette lighter. So ngayon, testing naman tayo. Insert ko yung susi. Tapos ilagay ko siya sa ACC. Kung makikita natin, nag-on yung ating dash camera. Tapos kung mapapansin din natin, gana yung kanyang rear camera at yung kanyang front or inside camera. So kung ita-turn off ko naman yung susi, yung camera ay nagta-turn off din siya. Ngayon sa ganitong condition, naka-on yung kanyang parking mode. So continuous yan na nagre-record, kaya lang yung screen niya ay naka-turn off.
Tapos ganun din, yung ating hardwiring kit, may safety feature naman yon na hindi niya uubusin yung battery. So pag bumaba siya ng 11.5, 11.4 volts, ay automatic din naman siyang magsha-shutdown para ma-prevent yung pag-discharge ng ating battery. So sana po may natutunan uli kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!